Yan. Okay, ang magbabasa ako na lang ha. Andiyan na kayong lahat? Okay. Sabi ng Biblia sa Romans chapter 8 verse number 35, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? As it is written, for thy sake we are killed all the day long. We are accounted as a sheep to the slaughter. Verse number 37. Tanong kasi yung 35. At yung 36, yun yung nakasulat, sabi ng Bible. Sabi ni Apostle Paul, nay. Nay means no. In all these things, sa lahat ng bagay na binanggit, we are more than conquerors through Him that love us. Conquerors means isa tayong mananagumpay o manlulupi. Through Him, sino yung Him na tinutukoy dito? Of course, ang Panginoong Jesucristo. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature, listen to this, shall able to separate us from the love of God. Saan ang galing ang pag-ibig na ito? Which is in Christ Jesus our Lord. Let's pray. Ama, tanging ikaw lang nakakaalam ng aming gawa, ng aming pagmamahal po sa inyo. At sana po, sa oras na ito, maunawaan namin ang pag-ibig ng inyong anak na si Jesucristo na aming Panginoon. At ganoon din po, please Lord, buksan mo yung puso namin upang ang bawat salita ay maunawaan namin. Ikuntig mo ang bawat isa, Lord. Maring isa dito po sa amin ay nanlalamig. Maring isa po dito sa amin nagiinit. At naway, hindi may kayat ng inyong mga banal na kasulatan. Maraming salamat po. Pagpalain mo ang oras na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang tanghali ulit. Hapon na pala sa bawat isa. Amen? Okay, 2:00 na pala. Isa-isayin natin itong verse, ng Romans chapter 8. Dito si Apostle Paul yung nagsasalita. Of course, yung kausap yung mga Romans. At sabi dito ng Bible, who shall separate us from the love of Christ? Ngayon po, nakita natin dito, opo na lang sis. Ang nakita natin dito, si Apostle Paul nagtatanong, sino bang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoong Jesucristo? Ito'y tanong sa mga Kristiyano, ha? Makinig kayo mabuti sa mga Kristiyano. At sabi ng Bible, shall tribulation, ito bang mga kapighatian, yung pwedeng magpahiwalay sa atin sa Panginoong Diyos na nasa langit, ang makapaghiwalay ng pag-ibig ng Diyos sa ating lahat, or distress, kahapisan, kabalisaan, at sabi dito ng Biblia, or famine, or persecution, pag-uusig. Ito bang makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin? Or famine, yung kagutuman. Kagutuman ba ang magpapahiwalay ng pag-ibig ng Diyos sa atin? At sabi ng Biblia, or nakedness, yung kahubaran, yung mas medyo mahigit ito kaysa sa kagutuman. Or peril, yung tinatawag na mga panganib,
and sword or tabak. Ito ba yung mga bagay na magpapahiwalay ng pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa sa atin? Kasi dadaan tayo dyan eh. Diba? Ngayon nakasulat, sabi ng Biblia sa verse number 36, as it is written, for thy sake, sabi ng Bible, we are killed all the day long. Nasa ano po yan? Nasa Book of Psalms yan, alam ko eh. We are killed all the day long, sabi ng Bible. We are accounted as a sheep to the slaughter. Kaya sabi ng Biblia, gaya ng nasusulat, sabi ng Biblia, sabi rito, for thy sake we are killed all the day long, we are accounted as a sheep to the slaughter. Yan ang sabi ng nasusulat. Pero sinabi ni Apostle Paul, nay! Sabi ni Apostle Paul, no! Hindi! Sa Tagalog. At sabi dito ng Bible, sabi rito, in all these things, yung famine, yung nakedness, yung sword, yung persecution, yung distress, sabi ng Bible, sa ibig sabihin, higit sa lahat ng bagay na ito, sabi ng Bible, nay, in all these things, we are more than conquerors. Ibig sabihin, mas higit ka pa sa isang taong nagtagumpay. Higit ka pa sa mananagumpay. Higit ka pa sa isang manlulupig. At yan ang pagmamahal ng Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, ang isang Kristiyano na nakakilala sa Diyos, higit pa siya sa isang mananagumpay. Kasi bakit? Dahil yung pag-ibig ni Kristo sa kanya, kailanman hindi mahihiwalay. At dapat ito yung ilagay mo sa isip, and especially sa puso mo. Dadaan ka sa pagsubok, dadaan ka sa pag-uusig, dadaan ka sa kagutuman, dadaan ka sa kaubaran, dadaan ka sa sinasabing mga tabak, dadaan ka sa mga panganib. Pero ang sabi ng Biblia, hindi, sabi ni Apostle Paul, higit pa, sabi ng Bible, higit pa sa mga bagay na yan. Sabi dito, nay, in all these things, sa lahat ng bagay na yan, we are more than conquerors. Ibig sabihin, higit ka pa sa mananagumpay. Sabi ng Bible, through Him. Sino yung Him? Ang Panginoong Hesukristo that loved us. Na nagmahal sa atin. Sana sa oras na ito, maunawaan natin yung pag-ibig ni Kristo. Sa araw na ito. Now, anong klaseng pag-ibig ito? Verse number 38. Ang isang Kristiyano, makinig kayo. Huwag tayong makipaglaban sa tagumpay. Makinig kayo mabuti. Ang Kristiyano nakikipaglaban, nakikipagbaka mula sa tagumpay. Kasi bakit? Dahil ang Kristiyano isang mananagumpay. Huwag kang makikipaglaban para magtagumpay, sapagkat nung si Jesus Christ ay nabuhay mula sa mga patay, yun yung tagumpay. Amen. Kaya ang tao na sasampalataya sa kanya, isang mananagumpay. Verse 38, ito yung uri ng pag-ibig ng Panginoong Hesukristo. For I am persuaded, Paul is really convinced. Convinced of what? That neither death, na kahit ang kamatayan, nor life, o kahit ang buhay, nor angels, o kahit ang mga anghel, nor principalities, o kahit ang mga pamunuan, nor powers, kahit ang kapangyarihan, nor things present, yung mga bagay sa ngayon, nor things to come, yung mga bagay pa lang na paparating. At sabi ng Biblia, nor height, yung kataas-taasan, nor depth, yung kalaliman, nor any other creature, kahit na sinong nilalang, sabi ng Biblia, shall be able to separate us from the love of God. Amen. Yung kahit na sino anong nilalang, sabi ng Bible, ay walang makapaghihiwalay ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya pag nakapagsubok tayo, mahal ka ng Diyos, isipin mo. Pag sinabing mahal, hindi ka pababayaan. Amen. Pag sinabing mahal ka ng Diyos, hindi ka niya iiwanan. At pag sinabing mahal ka ng Diyos, ipoprovide niya ang pangangailangan mo. Only believe, sabi ng Bible. Kanino mang gagaling itong pag-ibig na ito? Which is Christ. Sabi ng Bible, which is, sabi ng Bible, which is in Christ Jesus our Lord.
Kaya sa oras na ito, ulitin natin, kahit anong bagay, walang makapaghihiwalay ng pag-ibig ng Panginoong Heso Kristo sa bawat isa po sa atin. At yan ang isang Kristiyano. Ang tanong ngayon, talaga bang meron kayong faith sa Panginoong Heso Kristo? Isang malakas na amen. Okay, kayo ang nagpahayag niyan. Amen? Ngayon, sa ating panimula, explain natin what is love. Ang paggawa ng tama, mukha itong pag-ibig, pero hindi ito pag-ibig. Yung pagkagandahang loob, mukha itong pag-ibig, pero mukha itong pag-ibig at kabaitan, mukha itong pag-ibig, pero hindi ito pag-ibig. Ano po? Ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Tatandaan natin, ang pag-ibig ay ang Diyos. Amen. Basahin natin. Romans chapter 5, verse number 5. Andiyan lang sa likod. O, tingnan nyo po. Ang sabi ng Biblia. Romans chapter 5, verse number 5. And hope maketh not ashamed. Sabi ng Bible, because the love of Christ is shed abroad. Saan dito? Sabi dito, shed abroad in our heart, sabi ng Bible, by the Holy Ghost, which is given unto us, sabi ng Bible. Ibig sabihin ng pag-asa, ano po, ay hindi humihiya sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabuhos. Shed means nabuhos. Saan? Sa ating mga puso. Kanino galing yung pag-ibig? Sa Panginoong Diyos. Yung kagandahang loob, yung kabaitan, parte ng pag-ibig. Pero talagang hindi yun yung tunay na pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig ay ang Diyos. 1 John chapter 4. Pa-assist na lang yung mga Sa bandang huli po yan. 1 John chapter 4. Verse number 7 and verse number 8. 1 John chapter 4, verse number 7 and verse number 8. Diyan na kayong lahat? Si Sister Raymalit, sa bandang dulo sis. Kuha mo na, get mo na. Okay. First John chapter 4, verse number 7, verse number 8. Sabi ng Bible, makinig kayo mabuti. Beloved, let us love one another. Makinig kayo mabuti. Ang Kristiyano nagmamahalan ha? Hindi nagsisiraan. Ang Kristiyano nagmamahalan, hindi nagbababaan. Ang Kristiyano nagmamahalan, hindi nagseselos ha? Maliwanag ang utos ng Diyos. Yung sabi ng Bible, first, beloved, let us love one another. Bakit? For love is what? Is for God. Maliwanag yung mensahe. Sabi ng Bible, is of God, and everyone that loveth is born of God. At hindi lang yon, hindi lang siya ipinanganak sa Diyos, and knoweth God. Ano yung naraman nito? Pag itong isang kapatid, walang pagmamahal sa kanyang kapatid, itong kapatid ko naninira sa kanya, may problema. Kasi ang sabi ng Biblia, ang ipinanganak ng Diyos, meron niyang pagmamahal. Amen? Amen. At hindi lang yun, kilala niya yung Diyos. Kasi bakit? Alam niya yung Diyos ay pag-ibig. Amen? Verse number 8. He that loveth not, knoweth not God. For example, yung kapatid mo, hindi mo naman minamahal. Maniwala ka sabi ng Biblia, hindi mo mahal, hindi mo kilala ang Diyos. For God is love, maliwanag, ang Diyos ay pag-ibig. O ngayon, kanina mula ang pag-ibig? Sa Diyos. Bakit nagkaroon ng pag-ibig ang tao? Dahil sa Diyos. Bakit nagkaroon ng pag-ibig ang Kristiyano? Dahil sa Diyos. At ang pag-ibig na ito, ang utos ng Diyos sa bawat kapatiran, pag sinabi kasing kapatiran, para maunawaan natin ito, yung kapatiran sa loob ng church. Dapat, ang utos ng Diyos, pagmahalan. Kasi pag ipinakikita mong mahal mo yung kapatid mo, ang tinutukoy nito ay talagang ipinanganak tayo sa Panginoon. Amen. Pero kung halimbawa pinakikita mo sa kapatid mo ay puro karamutan, kasakiman, may problema. Dahil ang Diyos, nung binago siya, merong isang binago sa kanya, yung kanyang puso. At dahil binago ng puso ko ito, unang-una, bunga ng pananampalataya ay, nakalimutan nila, pag-ibig. Yun ang unang-unang bunga ng Espiritu at ng pananampalataya, pagmamahal.
Ngayon, nakita natin yung tinatawag na pag-ibig. Ano? Ito ngayon yung katanungan. Meron ba tayong pag-ibig sa Diyos? Amen. Ano po? Ninanais ba natin siya sa ating buhay? Nasasabik ba tayo sa Panginoon? Hinahanap ba natin ang Panginoon sa bawat buhay natin o buhay ng bawat isa? Yan ang katanungan. Tayo'y nagkakaproblema, nagkakapagsubok, dumarating yung panahon na nabibigo tayo. Sometimes kasi nauuna yung sarili natin kaya dumarating yung kabiguan. Ano, mga maling desisyon dumarating, yung discouragement dumarating. Ano? Napakagandang pakinggan ito sa isang Kristiyano na hindi niya mahal, kumbaga, napakagandang pakinggan ito na hindi siya nagmamahal ng kahit anong bagay kundi ang Panginoon. Kasi pag nagmula sa Diyos ang pagmamahal, tatandaan natin, naniniwala ako, mamahalin natin kahit yung pinakaayaw natin. Kahit pinakaayaw mo makita, mamahalin mo. Why? Dahil meron ka ng pag-ibig ng Diyos. O tingnan nyo po, kaaway ng Diyos ang tao, maunawaan natin ito. Kasi bakit? Because of disobedience. Naging kalaban natin ng Diyos. At dahil sa ginawa ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, ipinakita niya pa rin yung pagmamahal niya sa isang kaaway. Kaya sabi ng Bible sa John chapter 8 verse number 44, love your what? Enemies. Do them that hate you. Pray for, sabi doon, panalangin mo yung mga nag-uusig sa iyo. Kasi bakit? Tingnan nyo to ha. Kung hindi natin mamahalin yung ating mga kaaway, sabi ng Bible, ano pagkakaiba natin dun sa mga hindi pa nakilala sa Diyos? Sapagkat, di ba, mapagmahal sila sa mga nagmamahal sa kanila. Gumagawa silang mabuti sa mga gumagawang mabuti sa kanila. Dapat ang Kristiyano kakaiba. Kasi bakit? Because of Christ. Dapat kakaiba tayo, yung ating pagmamahal, yung ating gawa sa araw-araw, dapat kakaiba. Hindi ko na po tatapusin itong introduction, medyo mahaba po ito no? Pero dapat, makikita natin dito yung pagmamahal ng Panginoong Hesukristo. Ngayon, paano ba natin mamahalin ang Diyos? Dapat mula saan? Buong pag-iisip, buong talakasan, buong puso, at buong nasa loob natin. Buong kaluluwa. Deuteronomy, sige mo tayo Deuteronomy. Chapter 6 ng Deuteronomy. Panglimang book po yan sa Old Testament. Anong chapter po? Chapter 6. Andiyan na kayo lahat. Verse ano po? Saglit lang po ha. Nauna ko sa akin. Medyo late ako ng konti. Saglit lang ha. Chapter 6, verse number 4. Okay po. Andiyan na kayo lahat. Amen. Bibilis nyo ha. Yung mga wala pa po ha, i-guide nyo si Sister Primalyn. Okay. Andiyan na kayo lahat. Amen. Okay. Napakagandang ito ang utos ng Panginoon na ito. Verse number 4, sabi ng Bible, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. With all thy might, o tinutukoy ito, with all thy strength. Okay? And this word, which I command thee this day, shall be in what? In thine heart. O, ngayon, may utos ang Diyos sa atin. Paano mamahalin ng Diyos? Buong puso, buong kaluluwa, at buong kalakasan. Kasi bakit? Sapagkat siya'y dapat kakaiba ang pagmamahal sa Kanya. Sapagkat bakit? Siya yung nagligtas sa atin. Siya yung manlilikha natin. At especially, makinig kayo mabuti, siya yung Panginoong Diyos na nasa langit. Dapat ang pagmamahal sa Kanya kakaiba. Kasi bakit? Nandun siya sa taas eh. Amen? Verse 7. And thou shalt teach them diligently unto thy children. Marami tayong tinuturo sa ating anak. Anak, mag-aral kang mabuti. Bago mo ituro yun, anak, mahalin mo ang Diyos. Diba? Anak, magtapos ka ng pag-aaral. Pag minahal niya ng Diyos, lahat ng inuutos ng magulang, susundin niya. Kaya yun ang munang iutos. Ano yun? Mahalin ang Diyos. Pag minahal niya ang Diyos, pamahalin niya yung kanyang magulang. Mamahalin niya yung kanyang kapatid. Mamahalin niya ang kanyang kapwa. Kasi bakit? Kasi minahal niya ang Diyos.
Teach them diligently in thy children, and shall talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. Anong tinutukoy noon? Laging sabihin sa ating mga anak. Maliwanag po ba? Amen? Kasi alam niyo po, pag ang bata tinuruan mo, mas matandain yan kaysa sa mga matatalinong matanda. Sorry po sa word na yun, ha? Mas matandain ang bata. Sabi ng Bible, train up a child in the way that he should go. And when he is old, he will not depart from it. Amen? Tuloy natin, verse 8. And thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes. And thou shalt write them upon the posts of thy house and on thy gates. Diba? Meron kayo nakikita, yung maraming nilalagay ng mga drawing sa mga gate. Siguro mas pinakamaganda, yun yung ilagay natin sa ating pinto. Kapagawa ka ng bahay, diba? Yun yung ilagay mo. Alam niyo po, meron nang binigay sa akin isang namahalaga sa akin ng Panginoon. Unang-unang pinalagay ko doon ng pag-uwi ko, yung salita ng Diyos. Hanggang ngayon, nandun yun. Nabura yun, pinalagay ko ulit. Opo. Sabihin ko na, binigyan ako sa sakyan ng Panginoon. At ang mabuti sa Panginoon, ako yung nag-doubt. Tinulungan pa ako ng anak ko. Ang nagtapos yung dalawang anak ko. Kaya salamat sa Panginoon, ginamit niya na ako. Alam niyo po, di po na-disgrasya yun. Alam niyo kung bakit? May nakalagay doon sa likod doon, for to me to live is Christ and to die is gain. Philippians chapter 1, verse number 21. Kaya, gaano ba natin kamahal ang Diyos? And I believe, kahit abutin tayo alas 6 ngayon, dahil mahal natin ang Panginoon, okay lang sa inyo, di ba? Wala na, isa na lang nag-amen ah. Amen. Amen. Oh, kaya sa oras na ito, tanungin natin yung sarili natin. Talaga bang mahal ko ang Panginoon? Amen? Kasi kung mahal natin ang Panginoon, dapat first option siya pag meron tayong blessing. Lord, salamat po. Diba? Pag meron ka lalong problema, dapat first option ng Panginoon. Huwag ka munang lumapit kay amo. Huwag ka munang lumapit sa asawa, sa anak, sa kaibigan. Kay Lord muna tayo kumonsulta kasi bakit? Pag kay Lord mo sinabi, tutulungan ka eh. Sometimes pag sinabi mo sa kaibigan mo ikukwento ka pa sa iba. Hindi po lahat ng kaibigan ganun ha. Pero dapat, ipakita natin yung ating pagmamahal sa Panginoon, no? At ang sabi ng Bible, we love Him. Sa 1 John chapter 4, verse number 19, we love Him, sabi ng Bible. Because we first love us. He first loved us. Bakit mo minahal ang Diyos? Kasi siya unang nagmahal. Teka brother, paano mo nalamang siya unang nagmahal? Nung ibinigay niya yung kanyang anak na si Jesus Cristo. Hindi nagkulang ang Diyos. Kaya kung meron man tao magsasabi na nagkulang ang Diyos sa kanya, mali yun. Hindi, biruin mo sabihin mo hindi nagkulang ang Diyos, pero hanggang ngayon humihinga ka pa. Diba? Hanggang ngayon tumitibok pa yung puso mo. Nagkulang ang Diyos, pero hanggang ngayon buhay ka pa. Diba? Hindi ba dapat ipagpasalamat natin yun? Ngayon, number 1, titingnan natin dito, no? Meron tayong 4 na mensahe dito about sa love ng Panginoong Hesus Kristo. First, His love for lost souls. Ibig sabihin yung kanyang pagmamahal sa mga kaluluwa na naliligaw, kaluluwang ligaw. And ako'y lost at nasumpungan ng Panginoon. And I believe lahat tayo lost. Amen. Na hinanap niya. Sabi ng Biblia, for the Son of Man is come to seek and to save which was lost. John chapter 4. John chapter 4. John chapter 4. Alam niyo po, isang chapter ito eh. Pero 3 lang yung babasahin natin, ano? Teka lang ha, John chapter 4. Anong verse po? Saglit lang po, hanapin ko lang saglit ha. Ang pinakapakay natin dito yung 39, 40, and 42. Pero 39 to 42. Pero may babasahin po ako dito. Saglit lang, hanapin ko lang ha. Yung pinakaumpisa. Ano po? Punta kayo sa unang bahagi ng John chapter 4. Sabi diyan, kailangan makita natin ito eh. Para makita natin yung pagod ng Panginoong Hesus Kristo. At dito mo makikita na siya yung tao.
Umpisa ko na sa verse number 1. Sundan nyo yung mga tao. When therefore the Lord knew, sabi ng Bible, how the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John. Verse 2. Though Jesus himself baptized not, but his disciples. Verse 3. He left Judea, sabi ng Bible, and departed again into Galilee. Alam niyo po kung gaano kalayo yon? 66 miles or 106 kilometers. 22 hours walk. Sabi ng Bible, he left Judea and departed again into Galilee, and he must needs go through Samaria. Nakita niyo po, sabi ng Bible, iniwanan niya yung Judea at pumunta rito saan? Sa Galilee. Yung Samaria, part ng Galilee. At ang kung lalakarin natin ito, 22 hours. 66 miles. Ano yung tinutukoy nito? Ganon niya kamahal ang isang kaluluwa. Ganon niya kamahal ang kaluluwa. Verse 5, Then cometh he to city of Samaria, which is called Sychar, sabi ng Bible, near to the parcel of ground that Jacob gave to his son Joseph. Verse 6, Now Jacob's well, yung balon, was them. Jesus therefore being what? Being what? Being wearied. Ibig sabihin, pagod siya. At sabi ng Bible, with his journey, sat thus on the well, and it was about the 6th hour, sabi ng Bible. Then cometh a woman of Samaria to draw water. Jesus said unto her, Give me to drink. Ngayon, gusto kong basahin yun kasi gusto kong makita nyo na talagang nagpagod siya. Lumakad siya ng ubod ng layo. Kasi bakit? Kasi mahal niya yung ligaw na kaluluwa. Kaya ba natin gawin yun? O kaya mamaya may soul winning kami. Amen? Tumulong tayong magbigay ng tracts. Mag-invite tayo every Sunday. Kasi bakit? Ang taong nakakilala sa Diyos, ang unang talagang mararamdaman ng puso niya ay yung kanyang kaibigan, yung kanyang kapamilya, yung kanyang kamag-anak na makakilala sa Panginoon. Dito natin binasa, nakita natin na pagod siya kasi bakit? Ang layo nung nilakbay niya eh. 106 kilometers. Eh, dito nakakailang kilometers pa tayo dito paikot-ikot. Siguro mga 2 kilometers lang kami. Kasi pag may nakita ka nakaupo, hihinto, magbibigay ng tracts, mag-share. Sometimes ayaw magpa-share, sila na lang magbabasa. Hindi mo naman sila masisisi kasi hindi nila alam eh. Di ba? Ngayon, meron akong gusto basahin dito verse number 8. Tingnan nyo po ang Samaritan at ang Hudyo, hindi nag-uusap yan. For his disciples were gone away unto the city to buy meat, then saith the woman of Samaria unto him, How is it that thou being a Jew asketh drink of me, which a woman of Samaritan o Samaria, for the Jews have no dealings with the Samaritans. Nakita nyo, isang kaaway. Ibig sabihin, hindi nakikipag-usap na tayo, inutukoy doon. Ang Hudyo at saka yung Samaritans, hindi sila nag-uusap. Alam nyo, tingin ng Hudyo sa mga Samaritans, devil. Kasi nung sa John chapter 8, kausap ng Panginoon yung mga Hudyo, sabi ng Bible, parang ang sinabi niya, isang pang Samaritan na meron kang devil. Yun ang tingin ng mga Hudyo. Ngayon, tingnan niyo sinabi dito ng Panginoon dito. Jesus answered and said unto them, If thou knewest the gift of God, kung nalalaman mo ang kaloob ng Diyos, and who it is that say to thee, Give me to drink. At kung sino itong nangihingi sa iyo ng tubig, thou wouldest have asked of him, and he would have given thee what? A living water. Alam niyo po yung living water na tinutukoy dito kung sino? That's the Holy Spirit. Siya yung tubig. Sabi ng Bible, well of water. Ano ay nalarawan nito? Na pag meron ka ng Jesus Christ, hindi ka na mauuhaw. Kasi ano yun eh. Sabi nga ng Bible, siya yung well of water. Sabi roon. Ngayon, yung sagot na lang dito sa sabihin ko rito, babasahin ko Sabi rito, wala ako doon. Sabi rito, nung babae, hanggang verse number 13 lang Sabi rito, the woman said unto him, Sir, thou hast nothing to draw. Wala nang maikip. Sabi ng Bible, draw with. And the well is deep, from whence then hast thou that living water? Saan ba yung living water, yung buhay na tubig na yan? Sabi ng Bible, art thou greater than our
father Jacob, which gave us the well, and drank thereof himself and his children and his cattle. Jesus answered and said unto her, whosoever drink of this water shall thirst again. Meron ka idea kung ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, sabi ng Panginoon, yung iniigib mong tubig, iinumin mo yan, pero ikaw ay mauuhaw. Verse number, yung kasunod na verse, but whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. But the water that I shall give him, sabi ng Bible, shall be in him a well of water. At sabi dito ng Bible, springing up into everlasting life. Ibig sabihin, ito yung well of water, ito yung tinatawag na bumubukal sa buhay na walang hanggan. Ano ba tinutukoy ito ano? Una tayo sa chapter 7. Babalikan ko kayo mamaya kung ano yung well of water na tinutukoy dito. Verse number 37 ng chapter 7. Andiyan na kayo lahat? Anong Chapter 7, Book of John, 37. Makikita. Ayun. Sabi ng Bible, in the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried, if anyone thirst, let him come unto me and drink. He that believeth on me, as the scripture has said, ito na, out of his belly shall flow rivers of living water. Yun yung sinabi niya sa John chapter 4. Diba? As the scripture has said, iba sinabi niya sa chapter 4, ngayon, verse number 39. But this spake he of the Spirit, which they that believe on him should receive what? Holy Ghost. For the Holy Ghost. Tatanggapin niya yung banal na Espiritu. Ngayon, hindi na siya mauuhaw. Yung tubig na yan, mauuhaw tayo dyan ulit. Pero pag sumampalataya tayo sa Panginoong Jesucristo, hindi na tayo mauuhaw. Ngayon, hindi ko natutuloy ito, verse number 39, kasi tinutukoy natin dito, yung pagmamahal niya sa ligaw na kaluluwa. Verse number 39. Kasi dito, sa mga sumunod na verse, talagang nakita natin, nagkaroon ng paniniwala yung babae. Ngayon, tinawag nitong mga babae, itong mga Hudyo, mga kasama niyang mga Samaritan, Sabi rito sa verse number 39 ng John chapter 4, tinawag niya itong mga ito Dinala niya doon sa Panginoong Jesucristo. Verse number 39, nandiyan na kayo lahat? Amen. O sabi rito, and many of the Samaritans of that city believed on him for the saying of the woman, which testified, he told me all that ever I did. Ibig sabihin itong mga Samaritans na ito, nagkaroon ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Why? Dahil sa sinabi ng babae. Kasi sinabi ng Panginoong Jesucristo yung mga ginawa niya sa conversation nila rito At nakita ng babae, sabi niya, hindi ka ba, sabi niya, thou art a prophet, sabi rito. At tinawag niya yung mga kasama niya, mga Samaritans, sabi niya, hindi kaya si Kristo? At nagpuntahan niya yung mga Samaritans, at sinabi rito sa verse number 39, naniniwala na sila. Dahil sa sinabi ng babae, sinabi ng Panginoong Jesucristo ang lahat patungkol sa Kanya. Verse number 40. Verse 40. Sabi dito ng verse 40, and said unto the woman, now we believe. Ngayon, mas lalo silang naniniwala. Not because of thy saying, hindi lang dahil sinabi mo, for we heard him ourselves and know that this is indeed. Sabi, at verse 42 na pala yung binabasa ko, sorry. Verse 40. So when the Samaritans were come unto him, they besought him that he would tarry with them, and he abode there 2 days. Ibig sabihin, nag-request sa Samaritans. At nanatili ang Panginoong Jesucristo ron ng ilang araw? Ng 2 araw. And many more believed because of his own word. Sa verse number 41, mas lalong dumami pa yung nanampalataya sa kanya. Bakit? Dahil sa Panginoong Jesucristo, sa lahat ng lumalabas sa kanyang bibig. And said unto the woman, now we believe not because of thy saying. Ngayon, naniniwala kami, hindi lang dahil sa sinabi nyo. Sinabi ng babae. Sabi dito, for we have heard him ourselves and know that this is indeed the Christ, the Savior of the world. Ngayon po, nakita natin yung kanyang pagmamahal sa isang kaluluwa. Pumunta siya mula Judea hanggang Galilee, nilakad lang po yun. Ngayon, paano natin nalamang nilakad? Hindi naman kasi uso mga sasakyan lagi. At nakita natin na siya'y napagod, nangihingi ng tubig.
Yan yung number 1. Ano po? Yan yung number 1. Ngayon po, magkaroon tayo ng isang bigyan natin ng day nito. Natandaan natin, marami ng excuse ang tao nito. Mga tao ngayon, katulad ng preaching nyo nakaraan, di ba? Too many excuse. Ngayon, hindi tayo manghihinawa doon sa mga excuse na yun. In-invite mo, hindi umattend, okay lang yun. Encourage again. Kasi bakit? Kasi doon natin ipakikita yung ating pagtsatsaga. Bakit? Tayo nga, pinagtsagaan tayo eh. Bago tayo nakakilala sa Panginoon eh. Di ba? Matuto tayo magtsaga. At ngayon, alam niyo po, pag nag-aakay ka ng kaluluwa, doon mo mararamdaman yung tunay na kasiyahan. Alam niyo ba ang ibibigay na putong o crown sa isang soul winner? Alam niyo kung ano? Crown of rejoicing. Crown of rejoicing. Ngayon, nakita natin merong mga excuses. Sa family meron din. Sa family meron din. Busy. Diba? Sa pamilya meron din. Pero hindi ka manghihinawa na sabihin sa kanila ang Panginoong Hesukristo. Now, bago ako pumunta rin sa number 2. Ano po? Merong isa sa Bible, sa Acts chapter 16, na isang jailor. Na itong jailor na ito, pinabantayan si Apostle Paul sa kanya. At nung si Apostle Paul umawit at nanalangin sa Panginoon, dahil nakakulong sila, sa pinakaloob sila nakakulong at hindi na sila nakakulong, nakakadena pa sila. Lumindol. Nagbukasan lahat ng pintuan. Ngayon, nung nakita ng jailor na nakuha nito yung pansin ko. Nung nakita ng jailor na bukas yung pintuan, alam niyo ang nangyayari kung ano. Magpapakamatay na siya. At nung magpapakamatay siya, sumigaw si Apostle Paul. Sabi ni Apostle Paul, do thyself no harm, for we all here. Ibig sabihin, huwag mo saktan yung sarili mo, dito kaming lahat. Now, hindi mo si Apostle Paul kahit sa kulungan at sa sulbi. Hindi kami tumakas, dito kaming lahat. Yan, anong sabi nung jailor? Pinabuksan niya yung ilaw, tumakbo siya at lumuhod si Apostle Paul. Anong sabi? Ginoo, ano bang pwede kong gawin para ako'y maligtas? Alam mo sabi ni Apostle Paul? Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved in thy house. Ang pangako, manampalataya ka sa Panginoong Hesukristo at makakamtan mo ang kaligtasan. At hindi lang yun, in thy house. Maging ang kanyang sangkabahayan. Verse number 32, 33 and 34, nakakilala. Sino nakakilala? Sino nakakilala? Yung mga pamilya niya. Sabi ng Bible, pati yung mga nandun, binautismo. Punta tayo saglit doon sa Acts chapter 16. Huwag niyong tingnan para hindi mag-stay. Anong verse? Chapter 16, verse number 33, 34. Amen. Andiyan na kayo lahat. Yes. Verse 33. And it took them the same hour of that night and washed their stripes, sabi ng Bible, and was baptized, he and all what? His straightway. And when he had brought them into his house, he set meat before them and rejoiced, believing in God with all what? His house. Ngayon, nakita natin dito yung tinatawag na pagmamalasakit ni Apostle Paul dito sa jailor at naligtas yung kanyang buong pamilya at maging siya. O sa oras na ito, kailangan ba natin mag-soul winning? Opo. Gaya nung preaching nung nakaraan, wala naman tayong dadagdag sa kalistasan kundi ang Panginoong Hesukristo lang. Patutuhanan natin. Meron tayong tracks dyan, basahin natin lagi. And I believe, pag sinabi na sa Panginoon, Lord, turuan mo ako mag-soul winning, gagawin niya ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi yun yung kalooban niya. Number 2, His love for submission. Ano yung submission? Yung pagsunod. Matandaan nyo yung pagmamahal ng Panginoong Jesucristo. Kung meron man pinakamagandang example sa mundong ito na isang anak, wala nang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Kasi bakit? Sa lahat ng bagay na ginawa ng Diyos, alam ng Ama yan.
Remember sa temptation, ano sabi nung tempter? Dinala siya sa pinakatuktok ng pinakil. Sabi ng Bible, o tuktok ng temple. Tumalon ka dyan, sabi niya gano'n. Sabi ng Biblia sa Psalms chapter 91, merong sasalo sa iyo ng mga anghel. Sinabi naman talaga ng banal na kasulatan yun. Pero hindi tumalon ng Panginoong Jesucristo. Alam niyo kung bakit? Sabi ng Bible, sabi ng Biblia, huwag mong subukin ang Panginoong mong Diyos. Paano huwag mong subukin ang Panginoong mong Diyos? Huwag pangunahan ang Panginoon mong Diyos. Anong tinutukoy niya ito? Lahat ng ginagawa ng Panginoon, alam ng Ama. At sinabi ng devil, yung salita ng Diyos. Kaya hindi sinusunod. Kung sinabi lang ng salita ng Panginoon, susunod ang Panginoong Jesucristo. Bakit? Kasi siya yung salita ng Diyos. Makita natin dito yung pagmamahal niya saan? Sa pagsunod. Ang Panginoong Hesus, ang pinakamagandang example sa Bible pag pinag-usapan yung pagsunod o pagpapasakop sa Ama na nasa langit. At ang isang bunga ng pananampalataya ay pagsunod. Makinig kayo mabuti. Listen to this. Maging masunurin sa salita ng Diyos. Yan yung purpose ng isang Kristiyano. Amen? Ang matakot sa Diyos at maging masunurin sa kanyang salita. Ngayon, tingnan natin dito yung tinatawag nating pagsunod ng Panginoong Jesucristo. Tatandaan natin, ang isang Kristiyano ay gumagawa ng kalooban ng Diyos, no? Hindi kalooban natin, no? Isa sa layunin ng Ama, kaya sinugo ang anak, no, to set an example to the believers na na maging masunurin sa Ama. Alam niyo po ba, ang Panginoong Jesucristo mamamatay na lang bago siya mahuli ng mga Romans. Lord, not my will, but thine will be done. Talata tayo. Luke chapter 2, verse number 46 hanggang verse number 49. Luke chapter 2, verse number 46 and verse number 49. Akala ko may bisita tayo kanina. In-invite mo ba yun, Sister Wahi? Ha? Sister Wahi. Diyan na kayo lahat. Amen. Verse number 46 hanggang verse number 49. And it came to pass that after 3 days, they found him in the temple. Kasi ang Panginoong Jesucristo, hinahanap ng mga magulang niya rito. At sabi ng Bible, sitting in the midst of the doctors. Yung doctors na sinasabi dito, ito yung mga talagang matatalino ito. Mga doctorate ito. Both hearing them and asking them questions. And all that heard him were astonished. Talagang namamangha yung mga nakikinig sa kanya. At his understanding and answers. Verse 48. And when they saw him, nakita siya ng tatay niya rito sa laman. They were amazed. At si Mary pa nakita sa kanya rito. And his mother said unto him, Son, why hast thou thus dealt with us? Behold, thy father and I, sabi ng Bible, have sought thee, sorrowing. Ibig sabihin, hinahanap siya ng nanay niya at tatay niya. O ngayon, tingnan nyo, verse number 49. And he said unto them, How is it that ye sought me? That ye, sabi ng Bible, wist ye not, or know ye not, that I must be about what? My father's business. Bata pa lang siya, nakita natin yung kanyang design. Ginagawa niya yung business ng Diyos. Alam niyo ginagawa natin ng pag nandito? That's God's business. Amen? God's business. Na yun, na merong tao na makakilala sa Diyos at maglingkod. Bumalik pa. Ano? Nakita natin dito yung tinatawag na pagpapasakop ng Panginoon sa John chapter 4. John chapter 4. Verse number 34. Verse 34, sabi ng Bible, Jesus said unto them, My meat is to do the will of him that sent me. Ano yung pagkain niya? Ano yung pagkain niya? Gawin yung kalooban ng Diyos na nagsugo sa Kanya. Now, alam niyo na kung anong food natin. Amen. Gawin yung kalooban ng Diyos na nagsugo sa atin. Amen?
Talata tayo. John chapter 5, verse number 30. John 5:30. Amen. Sabi dito, nandiyan na kayo. I can of my own self do nothing. Ano yung larawan nito? Hindi siya, wala siyang magawa sa sarili niya ba? Hindi namumuna yung sarili niya. At sabi ng Bible, I can do my own self do nothing. As I hear, kung ano yung napakinggan niya, I judge. Kung ano yung napakinggan niya, yun yung kanyang paghatol. And my judgment is just. Bakit? Because I seek not my own will, but the will of the Father, sabi ng Bible, which had sent me. Ano yung hinahanap niya? Yung kalooban ng Diyos Amen. na nasa langit. Kaya sa gabing ito, ay sa oras na ito, ulitin ko, huwag siya tingnan. Sa oras na ito, ipinakita rito na nagpunta ang Panginoong Jesucristo rito upang maging masunurin sa kalooban ng Panginoong Diyos na nasa langit. Talata tayo, verse number 38 ng John chapter 6. Amen. Verse 38. Sabi ng Bible, for I came down from heaven not to do my own will, but the will of Him that sent me. Amen. Bumaba siya sa langit para ano? Sundin, gawin yung kalooban ng Ama na nasa langit. Now, ito encouragement po sa atin. Kasi bakit? Ang ating pinaniniwalaan ng Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, sa Kanya nagumpisa yung ating pananampalataya. Dapat, kung paano yung ginawa ng Panginoong Jesucristo, ganun din dapat yung makita sa atin. Alam nyo, maganda yung nagpe-pray tayo, Lord, sana po ikaloob mo yung aking mga pangangailangan. Punan mo po yung lahat ng pangangailangan sa akin, ingatan mo po kami. Pero Panginoon, makinig kayo mabuti, yung kalooban mo pa rin. Gandang prayer po. Lord, marami po akong daing sa inyo, marami po akong gusto gawin po sa iyo sa akin. Pero Ama, ikaw pa rin ang masusunod. Kasi bakit? Tatandaan mo, His way is what? His way is perfect. Sabi nga nung awit. Talata. Matthew chapter 26. Matthew chapter 26. Verse number 39. Amen. Ay, sis. Matthew chapter 26. 26 verse number 39. Amen. Ito yung nasa Garden of Gethsemane ng Panginoon. Chapter 26. Chapter 26 verse number 39. Sabi dito ng Bible, and he went a little further and fell on his face and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt. Verse 42. He went away again the second time and prayed, saying, O my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, what? Thy will be done. Ang topic natin nakaraan ito, sino kayo nakakatanda nito? What is in the cup? What is in the cup? The wrath of the Almighty God. Ininom lahat ng Panginoong Jesucristo yun. Ano sabi ng Bible? Except what? I drink it. Ano yung nilarawan nito? Yung puot o galit ng Diyos na para sa tao, inakuna ng Panginoong Jesucristo. Kung bakit siya namatay sa cross. Amen? Ngayon, naway ang mga salita ng Diyos na nabanggit ay magbigay encouragement sa atin na katulad ng anak na nagpasakop sa Ama at naging masunurin sa Ama na nasa langit, gayon din po ang dapat ang gawin natin. And that's love. Alam niyo po, ang love, ito'y pagsunod sa Panginoong Diyos na nasa langit. Amen? Pangatlo, hindi lang yun, no? His love for what? For lost souls
His love for submission, and His love for supplication. Naging topic natin nakaraan yan di ba? Magpasalamat tayo kasi merong panalangin. Ngayon dito, makikita natin dito, yung panalangin ng Panginoong Hesukristo. Kung gaano niya kamahal yung salitang panalangin. Talata tayo. Mark chapter 1, verse number 35. Marami tayong bubuksan talata 1, verse number 35. Amen. Nandiyan na kayo lahat. Verse 34. Then said Mary unto the... Mark? Ay, doon pala ito. Sorry. Mark 1:35. Sorry po mali lang po ng konti Nasa Luke pala ako. Nakukuha nito yung atensyon. Huwag niyo nang titignan. Verse number 35. O, tingnan nyo. And in the morning, rising up a great while before day, he went out and departed into a solitary place, and there what? And they prayed. Ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo, ulitin ko and in the morning, rising. Ano yung larawan nito? Biblical yun. Dapat pagkagising, ikaw na Kristiyano, nagpipray. Hindi yung pagdalit tayo ano yung gagawin, tataranta tayo. Nakalimutan natin mag-pray. Diba? Minsan, na-share ko ito sa Macau Minsan, na-late ka ng gising kasi sa Macau maraming stay out Diba? Dahil nagmamadali ka, hindi ka na nag-pray, pambira, nagmamadali ka, tumakbo ka sa bus, malapit ka na sa bus, biglang umabante yung bus, ganun yung mga bus driver sa Macau Yung magtatakbo ka, pag malapit ka na sa pidon, tsaka tatakbo, masisisihin natin yung bus, yung driver. Pero ang katotohanan, tayo may kasalanan, nalit tayo ng gising Pero anong gusto nating makita dito? Nakita natin, ito example sa atin ng Panginoong Jesucristo. Ano yun? Na meron siyang passion. Yun ang pagmamahal. Passion saan? Sa panalangin. Verse 35, sabi dito, and in the morning, rising up a great while before day, he went out and departed into a solitary place, sabi ng Bible, and there prayed. Amen? Pangalawang talata. Luke chapter 6, verse number 12. Nakita natin yung pagmamahal ng Panginoong Jesucristo sa panalangin. Verse 12. Sabi ng Bible, verse 12. And it came to pass in those days that he went out into a mountain to pray. Tignan niyo po, and continued all night in prayer to God. Ibig sabihin, nagpatuloy siya sa panalangin. Magdamag ito. Nanalangin sa Panginoon. Ganon at hindi manalangin ng Panginoon. Ano naraman ito? Talagang meron siyang passion. Yun yung pagmamahal, yung passion. Kita nyo, aalis din yan. Sige na Mayra, wag mo na invite ulit Hindi, joke lang. Alam niyo yung mga ganyan tao, naniniwala ako maaaring sila. Wala kasing alam yan. Verse number, wala tayo sa sa Luke chapter 22, verse number 41 and verse number 44. Amen. 22. Pambira, bumalik ka. Sasarubi ngayon. 22, verse number 41. Ignore mo lang. And he was withdrawn from them. 41. Sabi ng Bible, sa chapter 22, verse number 1, 41, And he was withdrawn. and he was withdrawn from them about a stone's cast and kneeled down and prayed. Kung makikita, ang Panginoong Jesucristo naghihirap yung kanyang kalooban. Pero sabi rito ng Bible, siya po ay nanalangin. Verse number 44. And being in agony, he prayed what? More earnestly. Ano yung earnestly tinutukoy dito? More fervently. At sabi ng Bible, and his sweat, sabi ng Bible, was at it were great drops of blood falling down to the ground. Ano yung larawan nito? Sa kanyang paghihirap, sa kanyang may pinagdadaan sa kanyang kalooban. Ang option niya manalangin. Ano niyo po? 3 beses siya nag-pray dito. Ganon niya kamahal yung panalangin. Chapter 18. Chapter 18. Ito ang utos ng Panginoon. Sa chapter 18, verse number 1 ng Luke.
Sabay-sabay nating basahin, ha? And we Andiyan na kayo lahat? Amen. 18 verse number 1. Andiyan na kayo? Okay, sabay-sabay natin basahin. Ready, read. And he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint. Yan ang utos ng Diyos, na ang tao dapat nagdarasal, hindi dapat nangihimagot. Diba? Di ba mapagod sa trabaho, huwag mapagod manalangin. Kaya sa oras na ito, kumusta ba yung prayer life natin? Amen. Amen. Diba? Kumusta yung prayer life natin? Ginaw kasi ano. Kumusta yung ating prayer life? Ito ba'y malago o hindi malago? Lagi pa tayong nagpe-pray sa umaga? Lagi pa tayong nagpe-pray sa tanghali, sa hapon o sa gabi? O palagi pa tayo tumatawag sa Diyos? Ang makakaalam yan, mga sagot na wala nang iba, kundi yung sarili natin. Kaya sa oras na ito, hinihikayat tayo ng Bible. Ano pang hikayat sa atin ng Bible? Katulad ng Panginoong Jesucristo nagdarasal. Kasi bakit? Meron siyang pagmamahal sa panalangin. John chapter 17. Tingnan niyo po. Bago siya umalis sa mundong ito, meron siyang talagang nakakakilabot na panalangin. Alam niyo po, pagka binabasa ko ito, totoo lang po yung buong chapter na ito, prayer ng Panginoong Jesucristo. Gustong-gusto ko pong basahin ito. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat ito yung panalangin niya sa mga apostles. Chapter 17. Umpisahan ko sa verse 1. Tingnan nyo. These words spake Jesus and lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour is come. Glorify thy Son, that thy Son may glorify thee. And thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him. And this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent. I have glorified thee on earth, and I have finished the work which thou gavest me to do. And now, O Father, glorify thou me, that thy own self with the glory which I had with thee before the world was. Ano yung nilarawan nito sa verse number 5? Ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo, bago pa lang gawin ng sanlibutan, nandun na siya. Ulitin ko. And now, O Father, glorify thou me with thine own self, with the glory, tingnan nyo, with the glory of what? Which I had with thee. Before what? Before the world was. Bago pa lang ang sanlibutan, bago pa lang ang sangkalangitan, nandun na yung anak. Verse 6, I manifested, sabi ng Bible, thy name unto the men which thou gavest me. Sabi ng Bible, out of the world. Thine, sabi ng Bible, they were, and thou gavest them me, and they had kept thy word. Now they have known that all things whatsoever thou hast given me are of thee. For I have given unto them the words which thou gavest me, and they have received them, and have known surely that I came out from thee, and they have believed that thou didst send me. Ano yung larawan nito? Pinagpe-pray niya yung mga apostles. Kasi bakit? Nakita niyo yung sinabi, di ba? Tinanggap nila ang Panginoong Jesucristo at hindi lang yun, sila'y nanampalataya. Meron silang paniniwala, sabi dito, surely, sabi dito, and have known, sabi ng Bible, surely that I came out from thee, and they have believed that thou didst send me. I pray for them, I pray not for the world, but for them which thou hast given me. For they are thine, and all mine are thine, and thine are, and thine are mine, and I am glorified in them. Dito mo makikita yung pagmamahal ng Panginoon sa mga apostolo. Bago siya umalis sa sanlibutan ito, ipinanalangin niya ito sa Ama. Kaya mga minamahal ko, ulitin ko, manalangin tayo palagi. Dito mo maipakikita yung relasyon natin sa Panginoon, yung ating pamumuhay sa araw-araw, at yung ating topic ngayon about prayer. Sana bago dumating yung linggo, Sabado pa lang o Monday pa lang, ipinagpe-pray mo na yung magiging gawain natin sa linggo.
Ipinagpe-pray mo yung magiging soul winning. Ipinagpe-pray mo na magkaroon tayo ng bisita. Ipag-pray natin na ma-worship natin ang Panginoon. At ipag-pray natin na malugod ang Panginoon. At hindi lang yun. Masunod natin yung Diyos pala. Panghuli. Ano po? Bago ko basahin yung panghuli, bawat hakbang ng anak ay sinasabi niya sa ama. Gagawa man siya ng miracle o kahit ano gagawin niya, ipinaalam niya sa ama. Ganun kamakal ng Panginoong Jesus ang panalangin dahil sa pamamagitan nito, makakausap o nakakausap niya ang pinakamamahal niya na ama na nasa langit. Pangapat, He chose to suffer for His love on what? On mankind. Mas pinili niyang magdusa, maghirap, mas pinili niyang mamatay dahil sa pagmamahal niya sa mga tao. Isaiah chapter 53 sa ating pagtatapos. Isaiah 53 verse number 4 hanggang verse number 7 and verse number 10. Sa Old Testament po yan. Pasis po yung iba. Si Sister Emalyn. Sister Angel, diyan ka kay Sister Yoli. Sister Yoli rin, Sister Emalyn. 53. Apo. Andiyan na kayo lahat. Isa na sa verse number 3 sa ating pagtatapos. Sino nakakaalam na Isaiah 53? Teka lang po muna. Sino ang nakakaalam kung ano story ito? Ito yung suffering ng Panginoong Jesucristo. Okay? Yung Isaiah 53, huwag niyong kalilimutan ito. Dito, nakita ni Prophet Isaiah yung mangyayari sa Kristo. Kaya importante ito. Verse number 3. Sabi ng Bible, He is despised and rejected of men. Siya'y hinamak at tinakwil ng mga tao. A man of sorrow, ang tao sa kapanglawan, and acquainted with grief. Ibig sabihin talagang siya ay biyasa pagdating sa karamdaman. And we hid as it were our faces from Him. Tignan niyo po, He was despised and we esteem Him not. Siya'y hinamak, siya'y inapi. At sabi ng Bible, hindi ito binigyan ng pahalaga ng tao. Verse 4. Surely, sabi ng Bible, He hath borne our griefs and carried our sorrows. Ano ba yung grief? Paghihirap, pagdadalamhati. At hindi dinala niya rin yung ating kapanglawan. Yet we did esteem Him. Tingnan niyo po kung sino na nakisa kanya. Stricken of God and afflicted. Sino yung God na tinutukoy dyan? Yung God the Father. At dito mo makikita ang nagparusa sa Panginoong Jesucristo, yung Ama. Okay? Verse 5. But He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we are healed. Isa-isayin natin. Sugatan daw ang Panginoong Jesucristo sa ating pagsalangsang, siya'y nilamog, binugbog, dahil sa ating kasamaan. Ano tinutukoy ito? Ating mga kasalanan. The chastisement of our peace was upon Him. Ano yung larawan nito? Ang kaparusahan sa Panginoong Jesucristo. Ano yung kapayapaan? Para sa tao ang kapayapaan. Okay? Sabi ng Biblia, the chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes, sa pamamagitan ng kanyang latay, sa pamamagitan ng kanyang sugat, we are what? We are healed. Sa pamamagitan ng kanyang sugat, sa pamamagitan ng kanyang latay, tayo raw ay gumaling. Saan? Sa ating karamdaman na kasalanan. Verse 6. Dito natin makikita, all we like sheep have gone astray, para tayong mga naligaw na tupa. We have turned everyone to his own way. Ano tinutukoy ng we have turned everyone to his own way? Hindi tayo masunurin sa Diyos. Pinili natin yung sarili nating daan, hindi natin sinunod ng Diyos. At dahil hindi tayo sumunod sa Diyos, and the Lord, yung Diyos Ama, had laid on Him the iniquity of us all. Nung si Jesus Christ nakapako sa cross, nung si Jesus Christ pinaparusahan, yung lahat ng ating pagsalangsang, yung lahat ng ating kasamaan, ipinasan at ibinigay sa Panginoong Hesukristo. Kaya importante itong Isaiah 53. Verse number 7. He was oppressed and He was afflicted. Siya'y inapi, siya'y dinalamhati, yet
He opened at His mouth. Anong tinutukoy nito? Willing ang Panginoong Hesukristo na ibigay yung sarili niya. Bagamat nasaktan siya, naghihirap siya, pero hindi siya nagsalita. At sabi dito ng Bible, He is brought as a lamb to the slaughter. Para siyang isang tupa na dinala o kordero na dinala sa katayan. And as a sheep, sabi ng Bible, before her shearers, para siyang isang tupa na nasa harap ng mga manggugupit. Diba yung tupa, mga buhok niyan? Ginugupit yung buhok niyan. Yung tupa, pag ginupit mo yung buhok, tahimik lang. Para siyang tupa na sa harap ng manggugupit. So, He opened at His mouth. Ano ang inilarawan nito? Willing ang Panginoong Hesukristo. Nung pagkatapos niyang mag-pray sa Garden of Gethsemane, He is willing to give Himself para sa kasalanan ng tao. Verse number 10. Ito yung gustong-gusto ko dito eh. Yet it pleased the Lord to bruise Him. Ibig sabihin, ikinasiya ng Diyos, ikinalugod ng Diyos yung panlalamog, pambubugbog at kamatayan ng Panginoong Hesukristo. He had put Him to grief. Sino nagdala sa Kanya sa paghihirap, pagdadalamhati? Yung Ama na nasa langit. When thou shalt make His soul an offering for what? For sin. He shall see His seed. Sino yung seed na tinutukoy dito? That's the Christians. At sabi ng Bible, He shall prolong His days, and the pleasure of the Lord, for the second time, shall prosper in His hand. Ibig sabihin, ikinasiya ng Diyos yung kamatayan niya, pamubog sa Kanya. Hindi lang yun. Yung kasiyahan ng Diyos, lalago sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. And that's the gospel. What is the gospel? Si Jesus Christ pinatawan ng kamatayan dahil sa ating kasalanan. At ang mabuting balita, 3 araw, nabuhay siya. At nung nabuhay siya, ang lahat ng tao na nanampalataya sa Kanya, one day, bubuhayin din na siya ng Diyos. Kung paano ang Panginoong Hesukristo na buhay mula sa mga patay, ganun din ang taong sasampalataya sa Kanya. Nalarawan ito, na defeat ng tao ng Panginoong Hesukristo ang kamatayan, yung lahat ng mga nanampalataya sa Kanya, na-defeat din yung kamatayan. Kaya sabi ng Bible sa John chapter 11 verse number 25, sabi ng Bible, sino man yung manampalataya sa Kanya, though he were dead, yet shall he live. Ibig sabihin, bagaman siya'y mamatay, siya'y mabubuhay muli. Punta tayo sa John chapter 11 sa ating pagtatapos. John chapter 11. Gusto kasing bigyan ng diin dito yung pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. 25 and 26. Sabi diyan, verse 35 and 36. 35? 25 and 26. Amen. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. Ako ang pagkabuhay muli at ang buhay. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Siya naman na namatay sa akin, bagaman siya ay mamamatay, pero siya ay mabubuhay. Anong tinutukoy nito? Mamamatay yung katawan natin eh. Pero one day, ibabangon ito ng Diyos. Verse 26. And whosoever liveth and believeth me, sino ang tao ang nabubuhay at nananampalataya sa akin, shall never die. O itong tanong, believest thou this? Sabi niya kay Martha. Nakita natin yung pagmamahal ng Panginoong Hesukristo. Saan? Yung pagmamahal niya, saan? Sa pagsunod sa Panginoon, yung pagmamahal sa panalangin, at nakita natin dito yung pagmamahal niya sa mga ligaw na kaluluwa, at yung pinili niyang mamatay, magdusa at maghirap dahil sa pagmamahal niya sa ating mga tao. Now, ito yung tanong, naniniwala ka ba sa ginawa ng Diyos? Kung ngayon, kung naniniwala tayo sa ginawa ng Diyos, sabi ng Bible, siya'y nag-set ng example that we should follow His steps. Ang layunin natin, sundan kung ano yung ginawa ng Panginoong Hesukristo. Kaya sa oras na ito, ulitin ko, He set an example. Ang layunin natin is sumunod lang sa Kanyang mga ginawa. Kung paano niya sinunod ang kalooban ng Ama, ganun din natin sundin ang kalooban ng Ama. Kung paano niya minahal yung mga ligaw na kaluluwa, ganun din natin mamahalin yung mga ligaw na kaluluwa. At kung paano niya minahal ang panalangin, ganun din natin gawin. At syempre, kung paano siya nag-suffer dahil sa mga tao, hindi natin kailangan mag-suffer, pero kailangan magbigay tayo ng panahon
upang maipakita mo sa mga taong ito yung pagmamahal natin sa kaluluwa. Amen? Hindi natin kailangan mamatay. Kasi ang Panginoong Jesucristo na gumawa nun. Pero ang nais ng Diyos, ikaw na nakakilala sa Kanya, magbigay ka ng panahon. Amen? Amen. Kasi bakit? Yun yung ginawa niya. Ang tanong, naunawaan ba natin yung pag-ibig ng Panginoon? Yung pagmamahal niya sa kaluluwa, pagmamahal sa pagsunod sa Panginoong Diyos na nasa langit, at yung pagmamahal sa panalangin, at mas pinili niyang mamatay. Dahil sa pagmamahal sa ating Amen. ngayon po, kung kinausap ka ng Panginoon, manalangin tayo. Ayaw mo ko, kausapin natin ang Panginoon natin, Diyos, Ama na nasa